Noong 2011 sa Puerto Princesa, Palawan, may isang journalist ang walang awang binaril sa isang bilihan ng mga damit. Ang lalaking ito ay isang matinding kritiko ng isang alkalde na ayon sa kanya ay may ginagawang korupsyon. Ano kaya ang tunay na nangyari sa kanya? May kinalaman kaya ang alkalde sa pagpapatumba sa kanya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. January 24, 2011, 10:42 ng umaga, umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril mula sa loob ng isang ukay-ukay. Kasunod ang nagsisigaw na babae habang umiiyak. Ang biktima ay walang awang binaril ng malapitan sa ulo ng isang hindi kilalang lalaki. Sa paraan ng pagbaril ay malinaw na walang balak ang salarin na buhayin ang biktima. Ang trahedyang ito ay nagbukas ng pinto para mabunyag ang lihim ng mga korap at maimpluwensyang tao na handang gawin ang lahat para hindi malantad ang kanilang kasamaan. Pero sino nga ba ang biktima at sino ang malaking tao na nasa likod ng pagpaslang? Ano ang mga isiniwalat niya para paslangin siya ng ganoon kabrutal? Muli nating buksan ang The Gerardo Valeriano Ortega Case. Si Gerardo Ortega o mas kilala bilang Doc Jerry o Ka Jerry ay ipinanganak noong August 28, 1963 sa lalawigan ng Palawan. Siya ay anak ng dating mayor ng Aborlan na si Rafael Ortega na mas kilala bilang Manong Totoy. Doctorate sa Veterinary Medicine mula sa Gregorio Araneta University Foundation. Taong 1988 ay ikinasal si Doc Jerry sa kapwa niya veterinaryong si Patria Gloria Pati Inocencio sa isang church wedding sa simbahan sa Bulacan. Nagkaroon sila ng 5 anak. Si Doc Jerry ay isang journalist, veterinaryo, politiko, environmentalist at community organizer na kilala sa kanyang pagtataguyod sa crocodile farming sa Pilipinas at sa kanyang pakikibaka laban sa pagmimina sa isla ng Palawan. Noong 1988, nagsimulang magtrabaho si Doc Jerry sa Crocodile Farming Institute na ngayon ay Palawan Wildlife Rescue and Rehabilitation Center. Bilang direktor noong 1989, naging matagumpay ang proyektong crocodile farming. Ang nasabing proyekto ay pinangangasiwaan ng DENR at pinansyal na sinusuportahan ng Japan International Cooperation Agency. Layunin nito ang pag-aalaga ng mga buhaya para sa kanilang karne at ang balat ay ginagamit sa mga luxury fashion brands. At noong taong 1993, mula sa 80 na posibleng magsasakang mag-aalaga ng buhaya, sa pangunguna ni Doc Jerry, 6 na magsasaka ang nabigyan ng kanilang unang mga buhaya ng CFI noong 2000. Noong 1996, iginawad sa kanya ng isang lokal na pahayagan sa Palawan ang titulo bilang Palawenyo of the Year dahil sa kanyang mga nagawa. Noong 1998, pinarangalan siya bilang Most Outstanding Veterinarian in Exotic Animal Practice. Para sa mga nakakakilala kay Doc Jerry, siya ay itinadhana para sa mundo ng politika. Kaya hindi na nagulat ang mga tao nang tumakbo siya sa Provincial Board ng Palawan at mahalal noong 2001. Doon siya nagkaroon ng access sa mga impormasyon at dokumento na nagpapatunay na may nagaganap na malawakang korupsyon sa lalawigan. Kumpara sa mga tradisyonal na politiko na hindi naglalabas ng mga saloobin, si Doc Jerry ay iba. Matapang niyang ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya at isinisiwalat ang mga katiwalian at mga questionabling transaksyon ng gobyerno para malaman ng mga tao kung saan napupunta ang kanilang binabayarang buwis. Sa pagtatapos ng kanyang termino sa Provincial Board, siya ang naging unang kritiko ng nooy Palawan Governor na si Mario Joel T. Reyes. Noong 2004 election, tumakbo si Doc Jerry sa pagkagobernador ng Palawan. Upang makuha ang atensyon ng publiko, ginamit niya ang kakaibang paraan ng pangangampanya. Ibinandera niya ang kanyang jeep na balot sa plastik at pati mga banners niya ay gawa rin sa plastik. Sa bawat pagkakataon, ipinapahayag niya ang kanyang mga adikain.
transparency sa pamahalaan, moral recovery, pagbawas ng kahirapan, sapat na serbisyo para sa mga tao, at proteksyon sa karapatan ng mga katutubo. Ipinangako rin niyang ipaglalaban ang 40% na bahagi ng kita ng probinsya mula sa Malampayan Natural Gas Project. Ngunit kahit na puno ng magagandang layunin si Doc Jerry para sa pagbabago ng Palawan, natalo pa rin siya sa eleksyon. Ang kanyang kalaban ay nanalo ng 38,000 na lamang ng boto. Pagkatapos ng eleksyon, nagkaroon si Doc Jerry ng pag-aalinlangan kung mananatili sa Pilipinas. Ang hindi magandang takbo ng politika at ekonomiya ng bansa ang nagtulak sa kanya para gustuhing magtrabaho na lamang sa ibang bansa kasama ang kanyang asawa. Nagbago ang isip ni Doc Jerry nang kunin siya ng Bantay Kalikasang Palawan bilang project director. Ang layunin ng foundation ay isulong ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran. Noong March 2007, muli siyang pinarangalan ng Mother Francisca Community Service Awards sa Palawan. Itinayo ni Doc Jerry ang 5 community-based sustainable tourism sites na pinapatakbo ng mga tao mula sa Palawan mismo. Sa isang interview noong 2011, ipinahayag niya na lahat ng empleyado mula sa simpleng manggagawa hanggang sa manager ay taga-Palawan. Ipinagmalaki rin niya na 100% ng kanilang kita ay napupunta sa kanilang komunidad. Ang 5 proyekto niya sa ecotourism ay ang Bakungan Cruise, snorkeling sa bay, at island hopping sa Pumbait Reef, dolphin at whale watching, firefly watching sa Iwahig River, at rock climbing at zip lines sa Ugong Rock. Ang maahanghang na banat at walang takot na paglalantad ni Doc Jerry ng katotohanan sa kanyang programa sa radyo ang dahilan kung bakit madalas siyang makatanggap ng death threats. Ito ang nagtulak sa pamilya na kumuha ng bodyguard para sa kanya. Inihayag ni dating Mayor Edward Hagedorn ng Puerto Princesa City na lalo pang nababahala si Doc Jerry nang ang mga banta ay umabot na sa kanyang mga anak na babae. Bandang 10:30 ng umaga noong January 24, 2011, katatapos lang ni Doc Jerry sa kanyang morning show na Ramatak sa Radyo Mo Nationwide's Palawan Station, DWR-FM, ay dumaan siya sa isang ukay-ukay store sa Puerto Princesa. Habang nakatingin siya sa display ng mga sapatos, ay bigla na lang siyang binaril ng gunman sa likod ng kanyang ulo. Sa tulong ng mga bystanders at mga bombero na sakay ng fire truck na malapit sa ukay-ukay, ay nadakip ang hinihinalang gunman na si Marlon Recamata na umamin sa krimen sa Puerto Princesa Police Office. Sa una, sinabi ni Recamata na ang motibo ng kanyang pagpatay ay simpleng pagnanakaw lamang, ngunit maraming grupo ang kabilang na ang Committee to Protect Journalists, Asian Human Rights Commission, Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn, at ang Bantay Kalikasan ng ABS-CBN sa pamamagitan ng pinuno nitong si Gina Lopez, ang nagsabing malabong pagnanakaw ang dahilan, lalo na sa paraan ng pagpatay at sa katotohanang hindi mukhang mayaman si Doc Jerry para maging target ng pagnanakaw. Malakas ang paniniwala ng ilan na mataas na tao ang nasa likod ng pagpaslang kay Doc Jerry dahil sa pagsisiwalat nito ng katiwalian at korupsyon sa Palawan. Sa investigasyon ay umamin si Recamata na siya ang bumaril kay Doc Jerry. Idinawit din niya ang 3 pang tao sa kanyang mga salaysay na sina Rodolfo O. Edrad Jr., Dennis C. Aranas at Armando R. Noel. Ang kanyang pag-amin ay kinumpirma rin ng kopya ng CCTV na nakuha ng mga autoridad. Noong January 19, 2011, bandang 5:30 p.m., kuha ang footage na ito sa Puerto Princesa Airport. Lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Recamata mula Maynila kasama ang iba pang mga akusado. Lumabas sa airport ang gunman na si Recamata ng 5:37 p.m. Pagkalipas ng ilang segundo, sumunod si Aranas na nagsilbing lookout at pagkatapos ay si Armando Noel, ang coordinator o ang taong nagbabayad sa kanilang serbisyo. Ang 3 salarin ay tumayo sa labas na parang hindi magkakilala pero kalaunan ay umalis na magkakasama. 5 araw matapos dumating sa Palawan, muling nahagip si Recamata ng CCTV. Sa kaliwang bahagi ng footage, makikita ang pet shop ni Doc Jerry at konting lakad lang mula dito ay ang tindahan ng ukay-ukay.
Sa kanang bahagi sa ilalim ng puno, makikita si Recamata na matiyagang naghihintay. Ayon sa awtoridad, dumating siya ng 7:32 ng umaga. Ibig sabihin, 3 oras na siyang naghihintay kay Doc Jerry. Sa CCTV, bahagyang makikita na tumayo si Recamata ng 10:20 AM dahil nakita niya ang kulay blue na sasakyan ni Doc Jerry. Pero imbes na dumiretso sa pet shop, dumaan muna si Doc Jerry sa ukay-ukay. 3 minuto pagkatapos nitong iparada ang sasakyan, makikitang naglakad na si Recamata. Pero bago siya tumawid sa kalsada, binalot muna niya ang kanyang mukha ng puting damit para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Mula sa labas ng ukay-ukay ay nag-obserba muna si Recamata ng 15 minutes habang minamatyagan si Doc Jerry. Bandang 10:42 AM ay kumilos na siya at binaril sa ulo ng malapitan ang nakatalikod na doktor. Agad siyang tumakbo pagkatapos at tumawid sa kalsada. Sinalubong ang traffic, iniisip na walang makakahabol sa kanya. Pero ang hindi niya alam, may papadaang fire truck noong oras na iyon. Nang makita ng mga bumbero ang tumatakbong si Recamata, agad nilang pinatunog ang sirena at sinundan siya. 1 minuto pagkatapos ng pamamaril, dumating ang mga awtoridad sa tindahan ng ukay-ukay. 2 minuto pa ang lumipas, ang mga opisyal na may access sa CCTV ay inayos ang kamera. Umaasang makikita ang iba pang mga suspect. 3 minuto pagkatapos ng insidente ay dumating naman ang mga pulis. Pero huli na ang lahat para isalba si Doc Jerry. 3 araw ang nakalipas ay naaresto si Dennis Aranas sa Coron, Palawan at agad siyang umamin sa krimen. Sunod niya ay nahuli rin si Armando Noel na kilala sa alias na Salbakuta. Noong February 5, 2011, kusang sumuko si Rodolfo Edrad Jr. sa opisina ng Nooy Mayor ng Puerto Princesa na si Edward Hagedorn. 2 linggo pagkatapos ni Edrad, sumuko rin ang isa pang kasabwat na si Arwin Arandia na sinamahan ng pari na si Father Robert Reyes sa opisina ng Department of Justice. Habang inihahanda ang mga affidavit ng 3, nakakita ang mga awtoridad ng isang caliber 45 pistol sa isang basurahan malapit sa pinangyarihan ng pagpatay kay Doc Jerry. Hinihinalang ito ang baril na ginamit ni Recamata sa krimen. Nang suriin ang serial number ng baril, nalaman nilang nakarehistro ito kay attorney Romeo Serratubias, ang dating Palawan Provincial Administrator. Dahil sa pangamba ni Hagedorn na patahimikin ang mga sumukong salarin, agad na inilipat ang kanilang custody sa NBI. Nang lumabas ang mga affidavit ng mga sumuko, 3 sa kanila ang tumanggap ng plea deal. Para sa hindi pamilyar, ang plea deal ay kasunduan kung saan binibigyan ng prosecutor ng mas magaan na sentensya ang mga salarin kapalit ng mahalagang impormasyon. Pumayag ang 3 sa mga suspect na maging star witness. Ibig sabihin, ang kanilang testimonya ay gagamitin laban sa kanilang mga kasabwat sa oras na magsimula na ang paglilitis. Marami pang taong nadawit sa kaso. Isa na rito si Armando Noel o alias Salbakuta. Siya ay nagsilbing recruiter at di umano'y nakatanggap ng 150,000 pesos. Dati siyang bodyguard at ang amo niya ay kaibigan ng itinuturong mastermind. Noong 2010, naging bodyguard si Salbakuta ng itinuturong mastermind na nag-utos at nagbigay sa kanya ng pera para humanap ng mga taong papatay kay Doc Jerry. Kinausap ni Salbakuta ang construction worker na si Recamata at inalok ng 150,000 pesos para maging gunman. Nang pumayag si Recamata, nilapitan niya si Dennis Aranas mula Pagbilao, Quezon para maging lookout niya. Sa mga affidavit ng 3, isang pangalan ang palaging lumilitaw, si Rodolfo Edrad Jr. na kilala bilang Bumar. Si Edrad ay dating sundalo at member ng security team ng isang politiko. Bago siya naging security guard, inamin niyang miyembro siya ng isang grupo ng mga hitman na nakabase sa Quezon. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Edrad na inalok siya ng 500,000 pesos ng mastermind kapalit ng pagplano at paghahanap ng mga taong papatay kay Doc Jerry. Nilinaw niya na ang perang ibabayad sa mga taong kukunin niya at ang gastusin sa pagpaplano ay hindi kukunin sa kalahating milyong alok sa kanya. Pinadalhan ni Edrad ng pera ang isang nagngangalang Kindon Pasya na nagtatrabaho sa Kapitolyo.
Pagkakuha ng pera, ibinigay ito ni Pasha kay Arturo Regalado, na kilala rin bilang Nonoy. Ayon sa mga ulat, si Regalado ay itinuturing na malapit sa sinasabing mastermind. Siya ang kumontak at nag-utos sa isa pang kasabwat na si Percival Lecias na bumili ng baril gamit ang perang ibinigay sa kanila. Si Lecias, na iniulat na isang photographer, ay nakasaad sa affidavit na kliyente ng asawa ng mastermind. Gamit ang perang ibinigay sa kanya, binili ni Lecias ang baril mula kay attorney Romeo Serratubias, isang dating provincial legal officer na nagtatrabaho sa opisina ng mastermind. Hindi nabanggit si Arandia sa ibang bahagi ng ulat, at ito ay dahil sa kanyang affidavit na nag-back out siya sa huling sandali. Ayon kay Arandia, binigyan siya ni Edrad ng down payment na 90,000 pesos na iniabot di umano sa bahay ng mastermind sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Dahil nag-back out si Arandia, binawi ang 70,000 pesos, ngunit binigyan siya ng 20,000 pesos upang hindi siya magsumbong sa kahit kanino. Sa kanilang mga affidavit, ang lahat ng mga suspect ay iisang tao ang itinuturo bilang mastermind, ang dating gobernador ng Palawan na si Joel T. Reyes. Kasama rin sa mga nadawit ang kanyang kapatid na si Mario Reyes, dating mayor ng Coron, at si Jose Antonio Carion, dating gobernador ng Marinduque at malapit na kaibigan ng magkapatid na Reyes. Sa kanilang sinumpaang salaysay, ipinahayag ng mga suspect na ang kanilang mga makapangyarihan at mayayamang amo ay nais patahimikin si Doc Jerry. Ito'y dahil sa kanyang walang takot na pagbubunyag ng mga katiwalian sa pamamalakad sa Palawan at sa maanumalyang paghawak sa Malampaya Fund na tinatayang umaabot sa mahigit 1 bilyong piso. Sa Pilipinas, bago ka masampahan ng kaso o bago ka makapagsampa ng criminal charges laban sa sinuman, kailangan munang mapatunayan ng iyong abogado. O sa case ni Doc Jerry, kailangang mapatunayan ng prosecutor na may probable cause upang maisampa ang kasong murder laban sa mga suspect. Mahalagang bahagi ng proseso ang papel ng mga investigador dahil sila ang kailangang magpakita ng matibay na ebidensya upang mapatibay ang kasong isasampa ng prosecution sa hukom. Noong June 17, 2011, dala ang maraming dokumento, ipinresinta ng prosecution ang kanilang nakalap na mga ebidensya na may layuning sampahan ng kasong murder ang mga salarin. Gayunpaman, ang panel ng mga prosecutor mula sa Department of Justice ay nagpasyang hindi mag-file ng kaso laban kina dating Marinduque Governor Jose Carion, dating Palawan Governor Joel Reyes, dating Coron Mayor Mario Reyes, dating Palawan Provincial Administrator Romeo Serratubias, Arturo Regalado at Percival Lecias dahil sa kakulangan ng malakas na ebidensya. Para sa kanila, walang sapat na basehan. Ang tanging ebidensyang iniharap ng prosecution ay ang mga pag-amin ng mga salarin. Samantala, hindi naman sumuko ang pamilya ni Doc Jerry para sa hinahangad na hustisya. Noong July 1, 2011, nag-file si Patty Ortega, asawa ni Doc Jerry, ng 47 pages motion for reconsideration sa DOJ upang muling suriin ang mga dokumento. Bagamat hindi malinaw kung anong karagdagang ebidensya ang idinagdag nila, determinado silang mapatunayan sa panel ng DOJ na may sapat na basehan upang magsampa ng kaso ng pagpatay laban sa mga salarin. Naniniwala sila na ang motibo sa pagpatay kay Doc Jerry ay may kinalaman sa mga dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa maanumalyang proyekto ng Malampaya Funds na gusto nitong i-expose. Nang malaman ng nooy dating Justice Secretary Laila de Lima na hindi pinayagan ng DOJ ang prosecution na magsampa ng kaso laban sa mga salarin, ay bumuo siya ang kanyang sariling panel upang suriin ang mga dokumento na isinumite ng prosecution. March 13, 2012, binago ng panel ni de Lima ang desisyon. Ayon sa kanila, batay sa mga ebidensyang ibinigay ng prosecutor, may probable cause na kasuhan ng murder ang mga suspect maliban kay dating Marinduque Governor Jose Carion dahil sa kakulangan ng ebidensya na nagpapatunay ng kanyang pagkakasangkot. 4 na araw matapos ito, agad na sinampahan ng murder sina Serratubias, Regalado, Lecias at ang magkapatid na Reyes. Sa mga sumunod na araw,
Inilabas ng judge ang arrest warrant. Agad na aresto si Serratubias sa Puerto Princesa noong March 27, 2012. Si Regalado naman ay sumuko kay Mayor Hagedorn. Samantalang si Lecias ay pinahirapan ang mga autoridad dahil hindi siya mahanap sa Palawan. Hanggang sa makatanggap sila ng impormasyon na nakatakas na ito at nasa Maynila nagtatago. Sinunod ng mga pulis ang impormasyon at pagkatapos ang ilang linggong pagmamanman, nadakip si Lecias sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Canyogan, Pasig City. Hinanap din ng mga autoridad ang magkapatid na Reyes sa bahay ng mga ito, ngunit hindi nila nakita ang dalawa dahil nakapagtago na agad. Isang report ang bumulaga sa pamilyang Ortega na nagdulot ng malaking pagkadismaya. Nakalabas na ng bansa gamit ang mga peking passports ang mga taong pinaniniwala ang sangkot sa krimen. Sa isang panayam, sinabi ng spokesperson mula sa Malacanang na nagbukas sila ng investigasyon para alamin kung sino sa mga tauhan ng Bureau of Immigration ang nagpalusot sa magkapatid kahit pa alam nang nasa watchlist ang mga ito. Noong March 18, 2012, nakapuslit ng bansa ang magkapatid sakay ng Cebu Pacific Flight 5J751 patungong Vietnam. Hindi tumigil ang pamilya ni Doc Jerry sa paghahanap ng hustisya. Patuloy silang humingi ng tulong sa mga autoridad at hindi naman sila binigo. Noong May 16, 2012, lumabas ang mga mukha ng magkapatid na Reyes sa red notice ng Interpol. Kasabay ng paglabas ng kanilang mga pangalan at mukha sa website ng Interpol, ay naglabas din ng statement ang panganay na anak ni Doc Jerry na si Mika. Nanawagan siya sa magkapatid na Reyes na sumuko na kung talagang inosente sila, gaya ng patuloy na sinasabi ng kanilang abogado. Noong September 28, 2012, ipinawalang bisa ng Department of Foreign Affairs ang passport ng magkapatid. Kasabay ng pag-revoke ng kanilang passport, inilabas din ng gobyerno ang resulta ng kanilang investigasyon tungkol sa kung paano nakalabas ang dalawa sa Pilipinas. Ayon sa kanila, gumamit ang mga ito ng mga peking passport at isa sa kanila ay nagpakilalang si Joseph Limpe. Nang mailabas ang resulta ng investigasyon, nag-anunsyo si Mika na maghahain siya ng kaso at ipapadisbar si Attorney Hermie Aban, ang abogado ng magkapatid. Ayon kay Mika, base sa manifest ng Cebu Pacific Flight noong March 8, hindi lamang ang magkapatid ang lumipad, kundi pati si Attorney Aban na nakaupo pa sa pagitan ng magkapatid. Para kay Mika, ito ay malinaw na paglabag sa Rule 138 of Rules of Court at Code of Professional Responsibility. Dagdag pa niya, ito ay hindi lamang isang malaking paglabag sa kanyang sinumpaan bilang isang abogado, kundi isa ring malinaw na obstruction of justice dahil tinulungan niya ang magkapatid na makatakas. Bago matapos ang taong 2012, ang kampo ng mga Reyes ay nagdiwang dahil pinawalang bisa ng Court of Appeals ang desisyon ng panel ni De Lima, bagay na nagdulot ng kalituhan sa publiko. Kung null and void daw ang desisyon ng panel ni De Lima, ibig sabihin daw ba ay hindi rin dapat ituloy ang kasong murder na isinampa laban sa mga suspect? Isang linggo pagkatapos, nang biglaan at nakakalitong desisyon ng Court of Appeals, nilinaw ni Patty Ortega sa kanyang interview na wanted pa rin ang magkapatid dahil ang kasong murder ay hindi naapektuhan ang desisyon ng Court of Appeals. Subalit bago pa man magsimula ang paglilitis, ang isa sa mga state witness na si Aranas ay natagpo ang patay sa kanyang selda sa Quezon City Provincial Jail. Ito ay nagdulot ng maraming pagdududa sa mga sumusubaybay sa kaso. Upang mabigyan ng linaw, inatasan ang NBI medical examiner na si Dr. Antonio Bertido na magsagawa ng autopsy sa bangkay. At base sa resulta ng medical examination, namatay si Aranas sa asphyxia by hanging dahil ang mga marka sa leeg nito ay patayo o vertical. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi pa rin siya sigurado kung ito nga ay pinatay o nagpakamatay. Sa kabilang banda, hindi nasiyahan ang Public Attorney's Office sa resulta ng autopsy, kaya nagpasya silang magkaroon ng sariling pagsusuri sa katawan ni Aranas. Isinagawa ito ni Dr. Erwin Erfe at ipinahayag niya sa media na si Aranas ay binugbog muna bago sinakal. Para sa kanya ay may foul play na nangyari
Ang mga reporters ay hindi naman nakontento sa mga sinabi ng mga medical examiners. Nang kunin nila ang panig ng pinakamataas na taong namamahala sa BJMP Calabarzon na si Director Chief Superintendent Serafin Barreto, sinabi niyang naniniwala di umano siya na kusang nagpakamatay si Aranas. Ayon sa kanya, isang araw bago matagpo ang patay si Aranas, nakitang nag-aaway ito at ang girlfriend. Pati ang kasamahan nito sa selda ay pinatunayan na noong araw na dumalaw ang nobya nito sa kulungan, nalaman nitong may ibang lalaking karelasyon ang kasintahan na ayon sa direktor ay labis na dinamdam ni Aranas. Nang tanungin ng isang reporter ang direktor kung bakit hindi agad iniulat sa PNP ang nangyari kay Aranas, sinabi niyang hindi iyon saklaw ng pulisya. Idinagdag pa niya na hindi maaaring mag-imbestiga ang PNP nang walang opisyal na report mula sa kanilang warden. Lalo pang naging komplikado at nakakalito ang mga pangyayari dahil sa di matukoy na pagkamatay ng isa sa mga state witness na si Aranas. Sa bawat pagsusumite ng apela ng prosecution, palaging may natutuklasang butas o teknikalidad ang mga abogado ng magkapatid na Reyes, dahilan para magbago ang desisyon ng Court of Appeals. Para mas maintindihan natin, ating halukayin ang mga pangyayari noong March 2013, ibinaba ng Court of Appeals 10th Division ang kanilang desisyon pagkatapos mag-appeal ang kampo ng mga Reyes. Sa kanilang desisyon, pinanigan nila ang magkapatid at sinabing wala talagang probable cause para masampahan ng kasong murder ang dalawa. Muling nag-appeal ang prosecution at ito'y dinala sa Court of Appeals Special 5th Division. Sa kanilang pagkadismaya, muli na namang pumanig ang mga hukom sa kampo ng mga Reyes. Pagkatapos i-review ang mga dokumento, napag-alaman ng Court of Appeals na mahina ang mga ebidensyang ipiniresinta ng prosecution. Kaya hindi pwedeng kasuhan ang magkapatid. Binatikos ng mga hukom si De Lima sa pagbuo ng second panel sa DOJ na itinuring nilang mali at labag sa batas. Sa kanilang desisyon, ipinaliwanag nila ang tamang proseso na dapat sundin ng prosecution upang malabanan ang desisyon ng Court of Appeals na nag-deny ng kaso. Tinuligsa nila si De Lima. Ayon sa kanila, nagpapalapad lang ng papel si De Lima nang gumawa ito ng second panel noong 2012. Para sa mga hukom, ang aksyon ni De Lima ay lalo pang nagpahaba sa proseso at sinisi nila ito sa pagkilos ng walang sapat na kaalaman sa batas. 2 buwan pagkatapos ng desisyon ng Court of Appeals Special 5th Division, hinatulang guilty ng Palawan Regional Trial Court Branch 52 ang gunman na naging state witness na si Reca Mata noong May 7, 2013. Si Judge Angelo Arizala ang naglabas ng hatol at pinagbayad si Reca Mata ng ₱250,000 sa pamilya Ortega bilang exemplary damages. Noong June 2013, pinayagan ni Judge Arizala na makapagpiyansa si Romeo Serratubias, ang orihinal na may-ari ng baril na ginamit sa pagpatay kay Doc Jerry. Nagbayad si Serratubias ng ₱300,000 at pansamantalang nakalaya habang hinihintay ang paglilitis. Sa ika-4th anniversary ng pagkamatay ni Doc Jerry, nanawagan ang National Union of Journalists of the Philippines sa DOJ na muling suriin ang petisyon ng pamilya Ortega. Upang mapalakas ang kanilang kampanya at makuha ang atensyon ng publiko, gumawa ang pamilya ni Doc Jerry ng isang online petition sa website na change.org. Dito ay humingi sila ng tulong mula sa gobyerno at ipinahayag ang kanilang matinding pagkadismaya sa mabagal na usad ng hustisya sa Pilipinas. Sa isang interview, sinabi ni Patty Ortega na dahil sa kabagalan ng judicial system, hindi maiwasan ng kanilang pamilya na mag-alala at mawalan ng pag-asa. Mapera at maimpluwensya ang mga Reyes, kaya nawawalan na sila ng pag-asa. Gayunpaman, kapag naaalala nila ang mga advokasya ni Doc Jerry, nakakahugot sila ng lakas para ipagpatuloy ang kanilang laban para sa hustisya. 8 buwan pagkatapos ng nakakapanghinang interview, isang nakagugulat na balita ang pumutok tungkol sa magkapatid na Reyes. Pagkatapos ng halos 4 na taong pagtatago, sa wakas ay nahuli rin sila noong September 22, 2015 sa tulong ng mga autoridad sa Thailand at Interpol.
Ayon sa isang opisyal ng immigration sa Thailand, ang magkapatid ay nag-overstay sa kanilang bansa. Base sa mga record, pumasok sila sa Thailand noong 2012 at hindi na lumabas pa. Pinaniniwala ang nahirapan silang makabiyahe dahil ni-revoke ng Pilipinas ang kanilang mga passport. Agad silang idiniport at ibinalik sa Pilipinas upang harapin ang kasong murder. Ngunit kung akala mo'y tuluyan ng makukulong ang magkapatid na Reyes, nagkakamali ka. Nagpatuloy ang kanilang kampo sa paglaban sa mga kaso. Halos 3 taon pagkatapos, madakip ay pinalaya ang magkapatid noong January 2018. Ayon sa Court of Appeals, walang karapatan ang Regional Trial Court na litisin sila, kaya sila ay pinalaya mula sa kulungan. Dahil nakita ng Court of Appeals 5th Division na walang probable cause upang kasuhan ng murder ang dalawa, walang bisa ang isinampang kaso laban sa kanila. Sa kabila nito, balik sa kulungan ang dating Palawan Governor na si Joel Reyes. Napatunayan siyang guilty ng Sandigan Bayan noong August 30, 2017 sa pagbibigay ng permit sa Olympics Mines and Development Corporation, isang kumpanya na nahuling kumukuha ng mga mineral na lampas sa itinakdang limitasyon na 50,000 metric tons dahil sa paglabag niya sa Republic Act 3019 o mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hinatulan siyang makulong ng hindi bababa sa 6 na taon at pinagbawalan din siyang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Kahit napatunayang isang tiwaling opisyal at itinuturong utak sa pagpatay kay Doc Jerry, hindi ito naging hadlang kay Joel Reyes na muling tumakbo bilang gobernador ng Palawan noong 2022. Sa resulta ng eleksyon, siya ay pumangalawa sa may pinakamaraming boto. Gayunpaman, 2 matapang na botante ang nagpetisyon sa COMELEC upang ipawalang bisa ang kanyang Certificate of Candidacy kahit na siya ay natalo na sa eleksyon at huli na ang naging desisyon ng COMELEC. Noong January 2023, kinansela ng COMELEC ang kanyang kandidatura upang hindi na siya makatakbo pa. Muling lumutang ang pangalan niya sa mga balita pagkatapos ng 12 taong paghahabol sa hustisya at mga nakakalitong desisyon ng mga piskal at ng Court of Appeals. Noong July 16, 2023, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema ng Pilipinas sa apela ng kampo ni Doc Jerry. Pinagtibay ng Korte Suprema na sapat ang ebidensya ng prosecution upang kasuhan ng murder si Reyes. Ipinag-utos nila sa mga autoridad na muling arestuhin ang dating gobernador ng Palawan upang harapin ang kanyang kaso sa Regional Trial Court. Ayon sa pahayag ni Mika sa isang panayam, buhay na buhay ang kanilang pag-asa at pananampalataya na isang araw ay makakamtan din nila ang hustisya. Sa kasalukuyan, hindi pa nahuhuli si Joel Reyes. Samantala, nakapagpiyansa na ang kanyang kapatid na si Mario Reyes at malaya itong namumuhay habang hinihintay ang paglilitis. Kung mapapatunayan na sila'y guilty, maaaring mabago ang dating desisyon at pag-absuelto kina Sera Tobias at Regalado. Si Percival Lisias naman ay hindi na makakasuhan dahil pumanaw na ito sa kulungan habang nakikipaglaban sa sakit sa atay. Ang kwento ni Doc Jerry Ortega ay hindi lamang isang trahedya, kundi isang kwento ng pag-asa, tapang at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nagsilbing aral na ang katotohanan at hustisya ay laging mananaig kahit gaano man ito katagal makamit. Si Doc Jerry ay isang bayani na hindi malilimutan at ang kanyang alaala ay magsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino na ipaglaban ang tama at makipaglaban para sa hustisya.